Good morning. Ito yung una kong gagawin for today. Ito, nagawa ko na to lahat last night na yung custard cream. Niluto ko to kagabi pa. Tapos, i-rest natin. Nilagay ko sa ref para ma-chill. Kasi kailangan ito pag gagawa tayo ng pang-filling sa cake, kailangan syempre malamig na. Para syempre mas madaling i-apply. So anyway, eto ring chocolate frosting, kagabi ko rin ginawa, no? Bali kasi ang gagawin natin ay brigadero. So, ang filling natin dalawa, yung chocolate frosting at saka tong um, custard cream. Yan yung bali filling natin. Tapos eto, maglalagay tayo ng acetate dito sa ating cake kasi ito yung magsisilbing pinaka pang-form ng ating cake. Pero actually, mas maganda kasi pag brigadero type ng gagawin mo. Mas maganda kasi sa tab. Kasi lalo na kung yung brigadero mo maraming filling. Tulad nitong ginagawa ko, no? Kasi pag nasa tab, sure na hindi na siya kukolapse, no? Kasi pag dito, medyo alanganin tayo, lalo na pag malambot yung filling mo, talagang medyo kukolapse siya, no? Kahit sabi mo, i-rest mo ng matagal, medyo kukolapse. Pero kung gusto mo talaga ng medyo hindi kukolapse, kailangan yung pang-filling mo medyo talaga, medyo mas matigas ng konti, no? So anyway, depende kasi yun sa kung ano yung gusto mo na texture ng filling eh. So anyway, kasi nilagay ko dito para maganda tignan, tapos para makita nung pamangkin ko, kasi papatikin po sa kanya tong brigadero recipe ko. So anyway, eto na, nakadalawang nakadalawang round na. Tapos syempre nilalagay natin yung custard cream. Pagkatapos niyan, lalagay natin yung chocolate frosting. Medyo makapal talaga yung nilagay kong filling, kasi para syempre para masarap, para damang-dama mo yung feeling ng brigadero. Masarap kasi talaga nito, yung feeling nito, no, marami. Para pag kinain mo, parang it melts on your mouth, no? So anyway, kung gusto mo po ng recipe nito, meron po ako sa YouTube channel ko nito, yung Brigadero Cake. Nandun lang po yun. At ito pa, magte-thank you po muna ako sa inyong lahat, no? Sa aking mga subscribers sa YouTube, sa followers sa Facebook. Maraming salamat po kung napafollow nyo ako. Maraming salamat po for always watching my videos. At syempre, kung bago ka sa channel ko, baka naman, please don't forget to like and subscribe. And of course, don't forget to click the notification bell for new updates para masundan nyo yung mga sinishare kong recipe doon sa YouTube channel ko. Ilagay na natin yung pinaka last part ng ating cake. O, diba sakto-sakto, no? Ayan, ilalagay na natin yung custard cream, and then papantay lang natin. Tapos pagkatapos nyan, yung pinaka lalagyan natin ng top yung chocolate frosting. Ganyan lang kadali, no? Medyo lang kasi talaga po ito, medyo mahal lang talaga yung ingredients na ginagamit natin, pero sulit naman talaga. Lalo na yung cocoa ngayon, sobrang mahal talaga. Talagang kaming mga bakers, sa totoo lang po, umaaray sa presyo ng cocoa, no? Kaya sana yung yung mga aming consumer naman, sana maintindihan nyo kung bakit po talaga napaka-pricey ng cake ng mga home baker, kasi ang mahal po talaga ng presyo ng ingredients ngayon. So ito na, natapos na natin, 'di ba? Mas maganda kasi yung itsura, kasi pag dito, carry din naman pag nasa acetate film, no? Ang gagawin mo lang diyan, medyo titigasan mo lang yung frosting mo, and then pwede ka rin maglagay ng dowels pang support doon sa cake mo, para once na tinanggal mo yung acetate film, hindi ko collapse yung cake, no? Pero sabi ko nga sa inyo, mas maganda to guys, advisable sa tab nyo ilalagay, no? Kasi dito naman to sa bahay, kaya dito ko nilagay, kasi maganda lang yung presentation para makita nung pamangkin ko yung itsura niya, no? So anyway, that's it guys. I hope nag-enjoy kayo sa aking video for today. Thank you for watching. God bless everyone. Diyos mabalos. Bye-bye.